Hindi talaga siya makapaglakad na diretso kasi yun, di siya nakakakita. Talaga hawak siya sa gilid. Siya nga, kuwan. Sana nga. Pero sabi naman ng doktor daw, may pag-asa may pa. pag-asa pa daw. Basta maagapan. Kung maagapan daw. Yung may mga kakayanan na tumulong. Sana po matulungan kami. Gusto ko talaga na makakita yung anak ko. Pagpalang araw po sa ating lahat mga kaponi. Nandito tayo sa Barangay Balakdas, Borongan para po sa ating update kay Baby Daniel. Kung matatandaan nyo, si Baby Daniel ay na-vlog nila Ate Ruby nung last month. Siya yung may congenital cataract. At meron po tayong good news at saka alamin natin kung ano po ngayon ang sitwasyon ni Baby Daniel. Isang anghel na kailangan ng pagmamahal at pagyakap po natin. Yan, kumustahin natin sila. Hi! Kumusta po? Okay lang po. Okay naman. Opo. Nagpunta kami dito nung isang araw, nasa trabaho ka daw. Yun po, nandun ako sa trabaho. Inutosan ako ng yung tsahin ko. Tapos inuutos-utosan ako. Maganda naman na may din ako sa mga bata. Bili ng lalo na ito, diaper at saka gatas. Baby Daniel, hindi naman pwede na na hindi ko ito binibilhan ng gatas. Ano yung gatas nila? Yung Bear Brand. Bear Brand. Pati ito si Baby. Ito din, minsan din nangihingi din ng Na-school na to? Pina-school ko to kaso lang baka nga magsawa. Anong? 3 taon pa lang 3 years old pa lang. Kaso lang interesado talaga siya mag-aaral. Gusto mo mag-school? Edi enroll mo lang sa sunod. Ngayon hindi na pwede ngayon kay late na. Hindi na siya makahabol. Sinama siya ng tita niya dyan sa Tabunan. Oo. Kaso lang hindi ko na pinatuloy kasi baka nga magsawa siya kasi bata pa. Hindi naman palagi nang dyan yung tita ko. Tita din ako. Hindi naman palagi nang dyan. Kasi minsan wala dyan. Siguro pag satsagaan ko na lang sa susunod. Oo, sa sunod na lang. Alanganin pa din yung edad niya, 3 years old. Anong pangalan mo, Baby? Ha? Anong ang pangalan niya? Si Danica. Danica, tapos ito si Daniel. Ilang taon na si Kuya Darwin? 33 na. 33. 33 na. Iniwan ka ng asawa mo? Iniwan ako. Kasi yun ang dahilan. Ito. Sinong isang araw kinuha niya to dito. 2 beses niya ito kinuha dito. Nagpupunta dito? Yung kinuha niya. Kailan lang? Mga siguro nung unang buwan. Kinuha niya si Danica. Tapos yung kinuha ko na naman kasi namimiss ko kasi yung anak ko. Tapos naman kinuha niya mga 5 araw lang. Ibinalik din dito? Hindi, nag-chat siya na pinakukuha daw. Saan ba siya nakatira? Doon sa Dolores, sa Barangay Dos. Malayo kung Dolores tapos Balakdas. Balakdas. Pinakuha na naman to. Sa akin, kaya nang dito na to. Kung alam kung kailan naman to kukunin ng nanay. Kasi namimiss daw niya. Sinabihan ko kung namimiss niya, bakit? Bakit mo kami iniwan kung namimiss mong mga anak mo? Kasi marami daw dahilan. Ano ang dahilan niya? Ang dahilan niya kasi ito, alagain. Ayaw niya mag-alaga. Kaya yun, tinanong ko siya talaga na Ito si Daniel, alagain.
Kasi wala daw pag-asa na ano, palagi na lang ganyan. Dahil sa kanyang sakit. Dahil sa kanya. Kaya, yun nga, naano ko na talaga na yun ang dahilan. Kasi nung nag-uusap kami nung gabi. Dapat nga mas inaalagaan niya eh. Hindi yung iiwan niya, no? Hindi ko talaga maintindihan yung ano niya, yung mga plano niya eh. Ilang taon na ba yung asawa mo? 28 na yun siguro yun ngayon. Nung umalis sa akin, yung paghiwalay nga namin, walang formal yun na ano eh. Kasi siya lang talagang nagpursige na ano na umalis sa akin. Marami na lang siyang ano. Dahilan na ano. Nakikialam daw yung mga pamilya mo, ganun. Sabi niya sa'yo? Hindi na siya umuwi. Palagi na lang nagiinom. Pinabayaan ko na lang siya, bahala ka sa buhay mo. Pero kasal kayo, kuya? Hindi po. Hindi. Kaya, okay lang naman na maghiwalay kasi di rin naman kami kasal. Kaso lang talaga, ang mga batang nahihirapan sa sitwasyon namin. Nahihirapan ako doon magtrabaho kasi wala akong maiwan sa mga bata. Pag wala talagang maiwan, hindi talaga ako nagtatrabaho nun. Minsan nga ay na pinipitik ko yung daliri niya kasi parang lalabas na yung mata niya. Lagi niyang ginagawa yun? Palagi naman. Siguro sabi ko pag ano niya, dinudukot yung mata niya, baka siguro nakakakita siya ng kunti. Bagong ano pa lang siya. Nakitaan na namin to nung mga 5 buwan na eh. Sabi ko bakit may puti sa mata niya? Patingin, baby. Sa gabi lang siya talaga pag kikita sa gabi. Yung puti. Yun nga nakikita din. Parang normal lang pag pero pag sa ilaw talaga, kitang-kita yung puti dyan sa mata niya. Hindi mo pa ito na pa-check up mula nung maliit pa? Isang beses dyan kay Dr. Montes. Anong sabi sa inyo? Kasi si Lananay yun ang nagpa-check up nun. 4 na taon na to. So tagal na nawalang update Tagal na. Kasi lang sabi ng doktor, may pag-asa pa daw. Makakita kung mauoperahan na bata pa. Kasi sabi niya pag matanda na raw baka siguro baka mahirapan ang mga doktor na mag kasi matanda na. Alam mo pa daw mga maaga. Sabi ko pa saan naman ako kukuha ng kasi mahirap lang. Sabi ko mahirap lang din naman kami na wala din naman kung hindi nga ako nakakapagtrabaho, wala din. Na nga ako dito na medyo parang lumuwag-luwag yung ko dito, loob ko nung napunta ko dito. Kasi minsan may nagpapakupra sa akin. Nakaka-sideline ka. Nakaka-sideline ako. Sabi ko, salamat naman sa Diyos na dinala talaga ko dito. Sabi ko, siguro paraan to ng nasa taas na dito ako yan. Siya o kuya, inaano niya yung mata niya. Parang dinudukot. Siguro gusto niyang makakita or may aninag, no? Siguro maaninag pag gano'n, no? Minsan naawang ako dito, sabi ko, kasi hanggang kailan kaya ito magiging ganito na. Dahil sa karamdaman niya, iniwan kayo ng asawa mo. Yeah. Ganun ang dahilan niya. Ang babaw naman ang dahilan, no? Imbes na pagpupukusan niya, dapat alagaan. Kaso lang siya talaga. Hindi ko talaga malaman sa isip niya. Ano ba ang trabaho mo bukod sa pagkukupra? Nagkukonstruction din ako. Construction. Nung doon sa amin, nung doon ako, nagkukonstruction ako. Depende lang din naman sa yung... Kasi lahat naman sabi ko, basta arangal lang na trabaho, papasukan ko. Para lang sa mga anak ko. Kasi pag ako lang, kahit sabi ko, kung ako lang siguro mag-isa, kahit hindi ako magtrabaho, mabubuhay ako. Kaso lang ito talaga ang pinakaano ko talaga ng mga anak ko.
kailangan magsikap para sa Kailangan kanila. talaga. Ang sikap. Lalo na sa Lalo na ito, si Daniel, hindi kay talaga Daniel. pwede pa ka yung mawala yung gatas na tapos diaper. Kasi di naman siya nakakakita na hindi rin siya nakakapagsalita. Sabihin niya sa akin pa. Pero nakakatayo ito. Yung humahawak siya sa gilid-gilid. Nakakatayo naman. Nakakapaglaro siya sa labas. Hindi ko pinalalabas dito kasi Dito. madumi. Opo. Dito lang siya, ikot ng Dito ikot. lang siya ikot. Minsan nga kinakarga ko sa labas pag hapon na pag malamig na. Pinahanginan ko. Lakad-lakad ako dyan sa kalsada. Mahirap naman kaso lang tinitiis ko lang talaga. Imbes na may katuwang ka dito, obligasyon ng nanay nila, naging solo mo na lahat. Sabi ko basta malakas lang ako, ang hingi ko lang sa Diyos na maging malusog lang. Sabi ko, Lord, kahit yun lang ang regalo mo sa akin, yung mga anak, malulusog lang. Tapos ako din, kaya ng isang araw masakit yung katawan ko. Sabi ko, atrangkasuhin yata ako. Tatayuin mo nga siya, kuya, kung paano siya tumayo. Tumatayo to. Baby, back up. Sige. Tayo, baby. Kaso lang ba siguro tinatamad to kasi. Tumatayo siya. Kaya niyang maganyan. Kaya. Pero, pag maglalakad, yun kailangan. Hindi talaga siya makapaglakad na diretso kasi. Yun, di siya nakakakita. Talaga hawak siya sa gilid. Pero kung nakakakita, posibleng Siguro. maka-continue ng lakad. Sana nga. Pero sabi naman ng doktor daw, May pag-asa may pa. pag-asa pa daw. Basta maagapan. Kung maagapan daw. Kaya kami nakakabalik dito dahil nga gusto namin ibalita sa'yo. Meron tayong sponsor si Tita Ophelia. Nagbigay siya ng pagmamahal na 2,000 pesos para daw sa check-up niya. So, pupunta tayo sa Tacloban, kaso hindi pa ngayon kasi kailangan muna madagdagan yung ating pondo. Baka kulangin, pamasahe pa lang. Magkano na yung papunta? Kulang-kulang 500 peso yung isang tao. Opo siya. Kasi nagmahalan na kasi ngayon eh. Sa van pa lang. Para maano siya, matingnan ng espesyalista doon kung ano yung magiging sasabihin ng doktor. Sana nga ang... Oo. Kompleto naman to ng papel siya, yung birth certificate, ganun. Mayroon nang nasa nanay niya. Hindi, wala dito sa'yo. Wala. Pwede ko naman kunin yun. Kuhanin mo kasi syempre pag nag-process tayo, ilalapit natin yan ng tulong sa ahensya dito sa atin, kung ano yung pwedeng itulong nila. Yun yung kailangan para baka sakaling makalibre ng medisina or operasyon kung uoperahan siya. Di ba, baby? Para masimulan na. Kaso, yun nga, 2,000 pa lang yung ating pondo. Ibinalita ko lang sa'yo if in case na madagdagan or pwede kang manawagan dito sa ating vlog sa mga makakapanood nito para makapag-start tayo ng pagpapagamot sa anak mo kay Daniel. Pasalamatan mo muna si Tita Ophelia sa blessing sa Salamat po, Tita Ophelia, sa blessing na binigay mo sa pampacheck up sa anak ko. Sana marami ka pang matulungan ng mga kagaya ko na nanghihingi ng tulong. Diyos na lang ang magbalik sa iyo ng ng mga panalangin. Sana maging malakas ka lang. Salamat po. Yung may mga kakayanan na tumulong. Sana po matulungan kami. Gusto ko talaga na makakita yung anak ko. Wala na ba din akong magawa kasi eksakto lang din naman yung kinikita ko sa araw-araw.
may mga busilak na puso dyan. Ang kasakali na ano, may mga Matulungan kayo, ano. may mga ano talaga yung financial talaga na ano. Pag-iisip lang kayo. Para makapag-aral siya, no? Yun, Pag nakakita, magiging normal yung buhay niya. kaya sinasabi ko nga sa sarili ko, okay lang, sabi ko, okay lang pag nakakita siya. Kasi di rin naman to nakakarinig eh. Hindi rin siya nakakarinig. Wala. Kasi pag natutulog to, minsan maingay ito, nag-ano dito sa sahig. Hindi naman siya nagigising na ano. So, apektado din yung pandinig Apektado. niya. Hindi rin siya nakakasalita. Wala kasi Tapos hindi naman rin siya nakarinig. nakakita. Lahat ng dito sa kanya. Sabi ko ba, parang pinagsukluban to ng ano eh. Siguro meron ano yan. May plano si Lord sa kanya. Ano baby, mag-pray ka lang baby. Minsan, Mag-pray lang din kuya. ano ko to Gumaling siya. pray ko to. Sana Lord. May mga tao ka na, siguro kayo ng kasagutan. Sana nga. No? Yan din yung ano namin na matulungan siya. Kasi matagal ko na itong pinananalangin na sana Lord na gumamit ka ng tao na may kakayanan na tulungan kami. Yung dumadalangan ako sa gabi, yun ang inihingi ko sa Panginoon na may makatulong. Sabi ko, nasa sayo naman Lord ang lahat. Siguro kayo ng kasagutan. Napapasalamat din ako sa pinsan ko na yung pinost niya. Oo, nakapost ito sa Facebook, kaya napuntahan nila Ate Robin nung una. Nung nagdala sila ng ano sa amin. May bigas, tapos may mga ano sa mga bata. Tulungan natin si Daniel Capone na kahit ano na natin pamasko sa kanya. Magdi-December pa naman muna. Na makakita at ma-check ng doktor. Sabi ko nga po, kung meron lang kakayanan yung ating channel na kahit wala nang mag-sponsor, kahit sariling kita na lang ng channel, kaso wala man. Sisimula pa lang din po. Kaya prayers na lang at syempre sa support din ng mga makakapanood na ito. Yung mga busilak na pusong handang tumulong sa pamilya mo, sa anak mo kay Daniel. Yung asawa mo, nag-asawa na siya doon? Agad naman yun, nung umalis sa akin, agad nag-asawa siya. Agad-agad? Agad. Grabe naman yun. Hindi ko talaga malaman saan. Kailan ba kayo naghiwalay? January pa lang nun. Nitong taon? Itong taon po. Oo. Sige lang kuya, no? Babalikan ka namin, baby. Maghanap tayo ng pondo para sa'yo, para madala ka sa doktor. Ano? Thank you kay Tita Ophelia. Isa-save ko muna yung pondo, tapos babalik na lang kami dito pag once medyo may madagdag doon para pumunta na tayo ng Tacloban. Opo. Oo, sa ngayon, meron kaming ibibigay dito na pambili nyo ng pagkain. Galing to kay Tita Fede ng New Jersey. Ano pa damakhin? Ha? Inuubo damak. Inuubo ka. Dapat mag-ano ka ng sambong. Marami naman dito, lakdan. Kasi nga, Oo, maganda yun sa ubo. Ito, pansamantala, ibili nyo muna to ng bigas. Tapos, yung pagkain nila gatas, idagdag mo. Galing kay Tita Fede. Salamat po, Tita Pidi, sa pera na inano mo sa amin, binigay. Malaking tulong na po sa amin to. Diyos na lang pong babalik sa iyo ng mga pinansyal, ng mga panalangin. Salamat po. Okay, sige. Basta ganun na lang kuya ha. Opo. Di ba binigay namin yung number namin sa inyo? Nang doon na sa pinsan ko po, nakasib na. Wala naman akong cellphone po. Oo, taga saan ba yung pinsan mo dito rin? Nandyan lang sa kabilang bahay. Ipa-message mo siya sa amin.
para ma-save namin yung number niya. Sige po. Tapos, pag kumpleto na, pag meron na tayong sapat na pondo, magme-message ako doon sa kanya para mag ano na kayo, mag-ayos ng dadalhin gamit papuntang Tacloban. Ano? Para hindi na kami pabalik-balik kasi malayo dito. Pagbalik na lang namin dito, yung pag-pick up sa inyo, papunta tayo ng Tacloban. Oo, sabihan mo sa kanya na i-message niya kami kahit isa lang para ma-save yung number. Sige po. Para pwede namin siya matawagan at masabi niya sa'yo na ito yung dapat gawin. Okay? Sige po. Oo, ayan. Maraming salamat kay Tita Ophelia sa pagmamahal. Isisave po muna natin. Yan din ang utos ni Tita Ophelia para daw hindi magastos. I-save muna natin. Kaya binigyan ko lang kayo ng pambili nyo ng gatas at pagkain, bigas, para yung pondo natin nandito lang nakasave na 2,000 pesos. Okay, kuya? Sige po. Kaya ako talaga, hindi ko talaga ito maiwan-iwan eh. Kung meron mang problema kayong dalawa, yung isipin na lang niya, yung para sa mga bata. Hindi ko nga alam kung ano eh. Baka naman meron din pagkukulang ikaw sa kanya. Kaya Siguro. kasi hindi naman pwedeng walang rason na kung bakit siya umalis. Siyempre may rason yun bukod sa ayaw niyang alagaan ito. Siguro. Pero Or baka hindi na siya masaya sa'yo. Pwedeng gano'n. para sa akin, ano kayang pagkukulang ko? Hindi naman ako lasinggero. Hindi ka nagsusugal, nag-iinom, Wala naman akong bisyo eh. nagsasabong. Wala. Yun nga, ano ko lang talaga, trabaho lang. Trabaho lang talaga ko nagpo-focus. So dahil sa kahirapan, kaya kanyang iniwan, pinagpalit ka niya doon sa... Hindi naman yan basihan ng kahirapan eh. Importante magtiis kung anong yung nandyan. Ilang taon ba kayong nagsama? Limang 5 taon. taon. 2019 kami nagsama. 2019. O, dapat medyo matatag na ang pundasyon nyo kasi 5 years na eh. O, kung nakilala ka niyang ganito, tapos nagkaroon kaya ng anak, sana inano niya na lang. Pinagsikapan, inintindi yung sitwasyon. Baka gusto niya sa mayaman. Pinagpalit niya man niya sa akin. Mayaman ang ipinagpalit. Ko na lang sasabihin kung ano. Kala ko mayaman. Kasi syempre, kung mahirap ka, tapos hirap ka sa sitwasyon, hahanap ka ng medyo magaan-gaan at maluwag. Yun nga, nakalaya na siya. Wala na siyang intindihin. Kaya mas wala na maganda siyang niya, obligasyon dito. maganda na niya yung ano niya ngayon, sitwasyon. Pag ganun yata, meron pa din habol ang mga bata, di ba? Pwede pa rin siyang maano ng batas. Yan, bahala na siya. 7 years old yung Wala katulad. din. Pero yung PWD, baka long life, hanggang habang buhay po yung pag-aalaga ng magulang sa katulad ni Daniel. Yung support, yung suporta ng... Pwede nga siguro siya makasuhan. Oo, kasi iniwan Kasi niya. hindi niya, Pwede po. hindi naman siya nagbibigay ng suporta dito. Akin lang talaga. Nung isang araw, nung pumunta dito, nagbigay siya ng 500. Hindi ko nga tinatanggap yun eh. Kasi medyo na ako naiirita eh. Siyempre, masakit yan sa'yo kasi ikaw yung... Ang sakit talaga nung bagong ano pa lang. Nung nagsulo ko na siya. Wala akong mapag-iwanan. Tapos ano pa yung isip ko parang... Hindi ka makapag-focus sa gawain. Wala. Minsan nasa Ganun trabaho talaga nga ako, yun. tumutulo yung luha ko. Sabi ko, ba't ganun? Na mahal ko siya. Yung niloko niya ako, yun. Parang ano na yung... Nabawasan yung pagmamahal mo. Yung parang wala na. Pero kung babalik siya sa'yo, tatanggapin mo pa. Yung parang hindi na siguro. Hindi na. Okay na ako na ganito. Parang nakamove on na rin ako eh. Ito talaga yung ano ko. Focus ka talaga dito. Ibaling mo na lang. Yung ano na lang yung yung bali yung ano ko. Ibaling mo sa Ibaling kanila ko lang yung sa mga pag-aalaga mo. Oo, at saka yung attention mo dito na lang. Sabi ko pag Baka mamaya kasi mag-asawa ka kaagad, inaano ko. makahanap ka ng panibagong problema. kinatatakawan ko. Oo, Mas diba? mabuti, sabi ko mas mabuti na lang ganito ako. Single father. Sabi ko kaya ko rin naman sila. Magsikap ka lang.
magsipag para sa mga bata. Yung minsan, umuwi yun alas 3 ng madaling araw, minsan umaga na. Yun umaga siya. Tapos lasing. Di ko nga nakinigbubulag, butoy ka. Kasi nga alagaan talaga. Kaya mo yan, kuya. Basta. Sabi ko Basta malusog lang. Malusog, malakas lang ako. Bubuhos ko talagang pagmamahal ko sa mga anak ko. Ganun na lang. Mas okay pa din na kahit wala na kayo. Pero okay Mga naman positive na lang yung positibo na lang yung binibitawan nating salita. Kasi syempre, mga anak niya pa din ito. Anytime pwede siyang bumalik, magkabanding sa mga anak mo. Kahit gano'n man ang ginawa sa'yo ng asawa mo. Huwag mong ipaparinig dito sa kanila yung hate, yung galit mo doon sa asawa. Hindi ko naman lalo na ito, hindi ko naman sinasabi na tinuturuan na yung masama yung mama niya. Pagmamahal lang ang ituro mo sa kanila. Minsan nga nagsasabi ito, kukunin ako ni mama. Sabi ko, pag kukunin ka ng mama mo, sumama ka. Pero nga pag kukunin din kita, sasama ka sa akin. Ganun na lang. Ewan ko kung nung doon to sa kanya, kung tinuturuan niya ng, hindi ko lang alam. Kasi sa akin, hindi ko naman sinasabi na masama ang Huwag niyong tuturuan ng mga salitang hindi maganda laban sa isa't isa. Di ba? Para din naman yung ko ngayon, parang lumuluwag na. Kasi nung bago pa lang kami parang naiirita ako sa kanya eh. Siyempre, masakit talaga yun. Pero ngayon natanggap ko unti mo nang natatanggap na nagiging maganda yung relasyon namin kahit parang casual na lang na kung gusto niya pumunta, okay lang. Kasi sinabihan ko nga siya, kung gusto mong hiramin si Danica, pumunta ka dito. Alam mo naman dito, sabi ko. Kaso lang hindi ko na yan ibibigay sa'yo. Parang siya eh. Nagkasakit yan, hindi ko na yan ibibigay sa'yo. Natural lang naman magkakasakit ng tao eh. Habang buhay pang tao nagkakasakit. Sige lang kuya, no? Magpakatatag ka lang at saka isipin mo lang na magiging maayos din ang lahat. Minsan nandito rin kami pag pag-araw, dito kami. Mapahinga kulog po. Dito ko to iniiwan. Kaya kay tatay. Opo, Tsuhin mo si tatay. Kapatid ng nanay ko po. Kapatid ng nanay mo. Ito rin, kapatid ng nanay ko si Tita Biling. Oo, at least Kapag dito pwede nakakapag dito. siya. Pag walang trabaho si tatay, pwede siya dito ikot-ikot kasi Kaya maluwag. nagpapasalamat din ako sa tsuhin ko na minsan binibigyan ko din naman siya ng ito sabi ko. Pangkape mo. So ganyan siya. Lang, parang Yun yung ginagawa niya. Yun. Hindi siya kasi makapaglakad na gaganon. natatakot siya kasi hindi siya makakita. Pero pag nasa gilid siya, tatayo siya. Hala, sige. Ayun, nahawak siya. Dito, tatayo siya. Hindi ko talaga gusto na ganyan lang siya habang buhay. Nag-asawa mo yan ni Roy. Yan nga po, nag-asawa daw yung nanay nila. Kayo. Hindi. Siya. Dito lang naman siya. Tapos inano niya yung kamay niya, ganyan. Mannerism niya na yan, Parang yung naging Lagi mannerism niyang na niya. dinudukot. Nagsimula siya nung nung mga 2 taon siya. Dinudukot na yung mata niya. Dinudukot niya. Makakakita pa to. Yun yung sabi ng si Dr. Montes, makakakita daw. Kailangan lang yung doktor na magaling. Espesyalista. Umiiyak ko. Umiiyak. Bakit? Umiiyak siya. Ewan ko bakit gano'n. Naiyak. Bibi, bakit? Natidudo ka? Dudo siguro. Baka nagugutom, painuin mo ng gatas.
Titimpla kong gatas. Mm. Iuli nga to, iuli. At tapag-iisigan ka ito. Dani ka, tiyabog to. Kung damin hiya nga bata. So, Pati susuka, no? Sige kuya, mabalik na lang kami nga ha. Kung Sige ano po. man, magano tayo ng pondo para sa kanya. God bless. Bye-bye na, baby. Bye-bye. Bye-bye ate. Salamat sa inyo po.